Yung second question ng lecture 9 sa ES11, distributed loads. Ganito yung problem. So, find daw yung omega 1 at omega 2 such that the bottom distributed load with balance with the top load. So, makikita ka, isa siyang beam lang, tapos may dalawang distributed load. Tapos sabi, dapat daw yung dalawang loads na to magbabalance. So, anong ibig sabihin nun? Na kapag yung dalawang loads na yan, sinimplify nyo, kunyari, meron kang same beam, tapos yung top load, i-simplify nyo as a point load, siguro ganyan yung magiging point of application niya. Tapos yung bottom load, simplify nyo rin. Dapat yung dalawang forces na to, same ng magnitude at point of application. So, paano natin sisimulan yun? Hanapin muna natin yung magnitude at point of application ng top load. So, paano ulit kukunin yung magnitude? Simple lang, hanapin nyo lang yung buong area nito. So, dahil nga trapezoid siya, pwede nating i-divide muna into familiar shapes. So, yung trapezoid na to, pwede nating i-divide into triangle na ganyan, rectangle na ito, tsaka maliit na triangle dito. So, compute na muna natin yung area. Para sa triangle na to, meron kang 3 feet na base niya times 300 na yung height over 2. Kasi nga, triangle siya. Plus 6 feet dahil dito times 300 dahil yung magnitude plus 1.5 times 300 over 2. So pagka yan ay sinimplify nyo, makukuha nyo na 2,475 pounds. Next naman, kukunin natin yung kanyang point of application. So, paano ulit kunin yung point of application? Centroid lang ng figure na to. Centroid lang ng shape na to. So, paano kunin ulit yung centroid? Yung magnitude lang ng lahat ng ito times yung kanilang respective centroid. So, simulan ulit natin sa triangle na to. So, ang magiging magnitude niya, same lang, 3 times 300 over 2. Tapos, may idadagdag ka lang na centroid. Since alam natin na yung centroid ng isang triangle ay 2/3 ng distance mula sa kanyang vertex na nandito. So, dahil nga 3 feet ito, ang 2/3 ng 3 feet ay 2. So, from here, 2 units to the right, dito yung magiging centroid niya. So, ang centroid niya ay nasa 2 units or 2 feet. Next naman, ang centroid ng isang rectangle ay syempre nasa gitna ng rectangle. So, kung 6 feet ito, nasa may 3 feet siya. Pero, consider niya yung origin natin ay nandito. So, ipa-plus 3 nyo. So, 3 dahil sa triangle na to, plus 3 feet din dahil yun nga yung centroid ng rectangle. 6 feet yung magiging centroid ng rectangle na to. So, plus 6 times 300, same lang to. 6 dahil nga 6 feet siya. 300 dahil 300 yung magnitude niya. Times isa pang 6 dahil nga from here, 6 units bago ka makapunta sa centroid ng rectangle. Tapos, plus yung centroid naman ng maliit na triangle na to. So, sabi nga natin nung kanina na yung centroid ng isang triangle ay 2/3 ng distance mula sa kanyang vertex. So, 2/3 ng 1.5 ay 1. So, ibig sabihin, bibilang ka lang ng 1 unit mula dito at ano yung magiging distance niya from the origin? 3 plus 6 which is 3 plus 6 which is 9 plus 0.5 kasi nga nag 1 unit ka na dito, ang natira na lang ay 0.5. So 3 plus 6 plus 0.5 ay 9.5. So kokopihin lang ulit natin yung magnitude niya. I-multiply natin ng 9.5. So plus 1.5 times 300 over 2 times dadagdagan lang natin ng 9.5. Tapos over niyan all over yung kanyang area, which is, nahanap naman natin na 2475. So, ano ulit yung ginamit nating formula dito? Na yung x bar
ay equal sa summation ng x bar A over summation ng area. So, makikita nyo, x bar A nga. Ito yung x bar, ito yung area. Tapos, sum nyo lang over yung total area niya. So, pagka ito ay sinimplify natin, makukuha natin na ang expression na to ay equal sa 5.59 feet. So, ibig sabihin, kung isi-simplify natin yung shape na to sa isang point load lang, makukuha natin na ang magnitude nga niya ay 2,475 at yung kanyang point of application ay 5.59 feet mula sa origin, which is dito. Next naman, kukunin naman natin yung point of application at yung magnitude ng bottom load. Tapos dapat magka-same sila. Dapat 5.59 din to. Tapos dapat 2,475 din yung magnitude. So, paano ulit gawin yun? Dahil nga trapezoid siya, pwede nating i-divide yung trapezoid na to into two shapes. Pwedeng rectangle at isang triangle kung ihati mo siya ng ganito. Pero sa tingin ko, mas madali na ihati nyo siya into two triangles. So, ganito yung magiging hati niya. So, isang right triangle, tapos isang isosceles triangle at atin. So, paano natin sisimulan siya? Simulan muna tayo sa right triangle na to. So, consider nyo to as one distributed load lang. Or consider nyo sila as separate na distributed loads. So, ito munang right triangle na to, paano kunin yung kanyang magnitude. So, drawing ulit natin to dito. So, para yung ganyan. Omega 1, omega 2. Tapos, ano ulit ang length niya? 3 plus 6 plus 1.5, 10.5 yung kanyang total. 10.5 yung kanyang total length. Tapos, ganyan ito yung paghati. So, kunin natin ulit yung magnitude nilang dalawa. So, para sa magnitude, omega 1 times 10.5 over 2, dahil nga yun yung area ng triangle na to, plus omega 2 times 10.5 over 2. Kasi nga, base times height lang din. Base times height over 2. So, dapat, nakita natin na dapat ang magnitude na to maging equal sa 2,475. Dahil nga, kailangan mag-balance din ang dalawa. Next naman, yung centroid. Paano kukunin yung centroid ng figure na to? So, alam natin na yung centroid ng triangle na to ay 2/3 mula sa origin, which is dito. So, ito yung, imagine nyo lang, ito yung centroid ng right triangle. Tapos, dahil nga, sa triangle na to, 2/3 din mula sa kanyang vertex, which is this. Ito yung magiging centroid niya. Or yung point of application. So, paano kunin yung overall centroid ng shape na to? Yun ulit, summation of x bar A over summation of A. So, kukopihin lang natin ito. Tapos, i-multiply lang natin ng x bar nilang dalawa. So, W1 times 10.5 over 2. Tapos, ano yung point of application? Kunyari, 10.5 yung length niya. 2/3 galing sa vertex. Ito ay magiging 3.5. Check nyo na lang kung tama bang 3.5 yung kanyang 2/3 from the vertex. So, times 3.5. Next naman, plus W2 times 10.5 over 2 times yung, ito naman, ito kasi yung vertex niya from the origin. Pupunta ka to the right, ito ay 7 yung distance. Kasi, syempre, 3.5, 3.5. Ito, 3.5 plus 3.5, 7. So, 7 yung kanyang distance or yung kanyang point of application. Tapos, lahat to over yung mismong area ng trapezoid na to, which is
alam na natin na yung area na dapat talaga ay 2475 kasi nga yun yung kailangan mag-satisfy. So over 2475 natin ito. So next, ang gagawin na ngayon is ipa-plug in sa cycle lahat. So sa cycle natin, press A, press yung simultaneous equation, 2 unknowns. So sa first unknown, meron kang 10.5 over 2. Tapos isa pa 10.5 over 2. 2475 dapat. Next naman, second equation. Meron kang 10.5 over 2. Tapos i-multiply dapat yan sa 3.5. Next naman, 10.5 over 2 din. Tapos, multiply by 7. Tapos, yung right hand side pala ay equal sa ano nga ba yung nakuha nating centroid? Dapat same sila ng centroid, di ba? Ang nakuha nating centroid dyan is x bar niya ay 5.59. So, dapat ang x bar din ng bottom load ay equal sa 5.59. So, ang ipa-plug in natin sa cycle, since nga may denominator ka dito, pwede nyo i-transfer siya sa right-hand side. So, 5.59 times 2475. So, ganun. Equate nyo na lang, ang makukuha nyong W1 is equal to 189.92 pounds. Next naman, ang W2 mo ay magiging 281.51 pounds. So, ganun mag-solve ng distributed load problems.